ang ating po tagapagsalita, the pastor of the Baptist Church of Taguig City. Let's welcome to our pulpit, Dr. Gil Laurena. Thank you. Okay muna to. It's on. Thank you. Please be seated for a while. At salamat sa Panginoon. Thank you, Pastor Arnel, sa pag-invite sa amin dito. At ako'y natutuwa na matindi ang improvement na nangyari po rito. And just to see you, it's a blessing. Good to see you, and thank you for coming para dito sa 13th Independent Baptist Youth Conference. Alam nyo, mahal na mahal ko ang mga kabataan at gusto ko makipag-usap lagi sa mga kabataan. At ako po'y naniniwala na kapag umalis kayo rito ngayong gabi, na makikinig kayo, ay meron kayong may something na mangyayari sa buhay ninyo. And salamat sa imbitasyon na pinaabot sa amin. Alam ko lahat tayo nakakaintindi ng Tagalog. Amen? Ako, kabalo mo na ako maghambal ng Ilonggo, pero Jutay lang. Kaya lang, talagang kaya nagsama po ako rito ng mga marunong. And maybe, baka hindi nyo, baka nakakalimutan nyo po, mga kapatid, si Brother Roy. Pakitay ko, Brother Roy. Yan po'y pinaghalong Bisaya at saka Ilonggo, ang mga lahi po niyan. Si Brother Roy, siguro nakikita nyo po yan sa television lagi kasi siya ang ating spokesman ng West Philippine Sea, Admiral Vincent Trinidad. Thank you, Brother Roy. And ako po'y, sila ay magsasalita sa mga professional at isa sa mga magsasalita po sa inyo sa professional ay ang bagong retired na General Commodore Alphonse Tumanda. No? Si Brother Al ay 2 beses po yan naging commander ng Navy SEAL natin. Okay. Thank you. And may kasama pa po ako dito isang general, mga kapatid. At kasama ko po dito ang bago ring mag-retire na General Prudy Patricio. Yeah. Si Brother Roy ay bago lang mag-retire pero siya po yung nanatiling spokesman ng ating pong West Philippine Sea. And of course, kasama ko rito mga pastors na makikita niyo dyan wala na para sila dyan. Salamat na tinanggal ninyo. And si Pastor Louie ay pastor po ng The Baptist Church of Tarlac. Marami po mga Baptist churches sa Tarlac, pero kami ang The Baptist Church of Tarlac. Is pastoring the Baptist Church of Tarlac. At isa po siya nagpapastor sa fastest growing Baptist Church in Tarlac. At ganoon din po si Pastor RJ, siya po ang nagpapastor din ng The Baptist Church at Baguio City. At siya po yung nasa PMA side. Kung alam niyo yung PMA, sa tapat lamang po nun, baba noon, yan po yung simbahan ng na pinapastoran ni Pastor RJ. And si Pastor Bernard Biadang ay siya rin po ay pastor din sa Baguio City sa Navy side. Yun, Navy side naman po. Pero parehas po silang pastor ng The Baptist Church of Baguio City. Pag meron pang Baptist Church sa Baguio City, bahala na sila magpangalan. Pero kami yung The Baptist Church of Baguio City. Okay? Amen. Thank you. Pastor Bernard and the rest, nandito po yung anak ni Pastor RJ, si Misha, and anak din ni Pastor Bernard, si Josiah. And of course, magsasalita rin po sa inyo, sa mga kabataan, yung aking anak, bunsong anak, si Maki. Yeah. Siya po ang pangkasalukuyang isa sa mga assistant ko po doon sa simbahan. Thank you. And of course, andito yung anak ni Pastor Louie, si Luisa. And by the way, kasama rin pala ni Maka dito yung kanyang pamilya, si Shobi. At nasa si LG, nasa labas. Yeah, medyo tulog kasi siya po ang nag-drive ng eroplano kanina, kaya
nakatulog. And kasama rin ni Brother Al yung kanyang wife, si Grace, yung kanina. And of course, yung asawa ni Brother Roy, si Christy, siya po ay retired colonel din sa Army, Nurse Corps. And the rest ay kasama rin pala yung Brother Pat, mga kapatid yung anak niya. Pakita yung yeah, siya po yung anak niya. And the rest ay sila po yung mga official backsliders sa simbahan. Okay. Wala po dyan ngayon. Alright. And again, salamat, Pastor Arnel, salamat. At pinahintulutan mo na kami makarating dito. At salamat sa inyong imbitasyon. Nakikita ko mga kapatid, yung inyong structure, my goodness, hindi ko alam kung ilang palapag ang plano nyo rito mga kapatid. Baka makarating na kayo ng langit nito. Yeah. So kayo mga nandyan sa may bandang likod, mag-ingat lang kayo kasi pagka inantok kayo, pagka nahulog kayo, diretso kayo dito sa baba. Sinisiguro ko mabilis ang gulong ninyo sa ganyang klaseng style. No? And salamat na tayo nagkita-kita ngayon and hope you will enjoy. Meron lamang ako ipapakausap sa inyo. Ito lagi sinasabi ko. If you came to be blessed by listening to the preaching of the Word of God, then accomplish your purpose. Okay? Accomplish your purpose. Talagang himayin yung mabuti, pilitin nyo, at stop muna ng scrolling ng mga phone ninyo. Tigilan nyo muna yung TikTok, tigilan nyo muna yung Instagramming, and Facebooking, at ano pa, na dala nyo cellphone ninyo. Okay? Now, ang pinakamaganda, ako'y naniniwala na pagka umattend kayo ng conference ay hindi kayo naghahanap ng hinahanap ninyo maliban sa pagpalain kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. That is the very thing that you don't want to miss. Okay? Alright. So, sapagkat talagang bilib ako sa inyo, ngayon ay 7:47 tatapusin ko po ang mensahe ng 8. Dudugtungan ko na lamang po ng 8 o'clock. Dudugtungan ko na lamang po ng another 1 hour sa introduction. Okay? So if you have your Bibles now, you can turn your Bibles. Diyan po sa nakalagay sa atin pong, nandyan sa taas, Philippians chapter 3. As we stand together, Philippians chapter 3. Yeah. Okay. Okay. All right, good. Yun, maliwanag. Okay. All right, thank you. Philippians chapter 3. All right, we will begin reading from verse number 8. Actually, it's all about, the context is all about the book of Philippians. The book of, hindi po yan book of Filipinos, book of Philippians. All right, let's start from verse number 8. Verse number 8. O verse number 7. Sabi sa verse number 7. Are you with me now? Yeah. All right, so if you have your Bible, say aloud, amen. Yeah. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but what things is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Okay? Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa presensya ng bawat isa.
Salamat sa pagdala niyo po sa kanila rito at pagpalaan niyo po ang mensaheng ito. Alam niyo po ang nasa puso ko, alam niyo po ang objective ni Pastor Arnel kung bakit po siya nag-initiate ng ganitong klaseng gawain, Panginoon. This is not for fun, this is not for entertainment, but this is, oh God, for the purpose of knowing you, and that may we conform ourselves into your image. Thank you, O God. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito, please. I beg you. In Jesus' name, Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, everybody, tune in. Lahat po kayo nakatingin dito. Lahat, wala kayong, sabi ko sa inyo kanina, walang ibang pinakamaganda na pagka umattend kayo, pumunta kayo rito, alam kong yung iba sa inyo, sabi nga kanina ni Brother Arvin, ay yung iba sa inyo nag-leave, yung iba sa inyo ay nag-absent or whatever ginawa ninyo, naglagay kayo sa mga teachers ninyo, and ano man ang ginawa ninyo, but ako'y naniniwala, nag-effort po kayo para makarating kayo rito. Amen? So wag niyong sasayangin. So you have to accomplish your purpose. I believe that God has something for you tonight. Okay? Now, we don't know what God is going to do. No, but I believe He's got something for you. Okay? Now, so follow me carefully. This is the letter of the Apostle Paul when the Apostle Paul was in prison. Okay? But listen, akalain mo si Paul ay nagsasalita bagamat siya ay nakabilanggo, mga kapatid, pero nagsasalita siya na parang hindi nakabilanggo. In fact, meron po akong mensahe niya na hindi ko pa na-preach sa Fort Bonifacio, yung preaching na he was in prison but not in prison. Okay? Nasa kulungan siya pero hindi siya nakakulong. See, yun ang pinakamaganda, mga kapatid, na malaman po natin. Okay? So I hope you're still tuning in at nakatingin kayo rito, and don't miss, kapatid, the message. Okay? Now, what was the Apostle Paul's mind or intention when he wrote this letter to the Philippians? Okay? Now, you'll notice na si Paul, ini-encourage niya ang mga taga-Pilipos na sila'y maging masaya because of the persecution. Back in those days, kapatid, na ang persecution ay grabe. But you see, si Apostle Paul ay hindi niya nililibang, hindi niya ini-entertain yung mga Kristiyano sa Pilipos sa pamamagitan ng emotional entertainment or something na patapik-tapik or bola-bola. But si Paul ay sinasabi niya ang totoong pangyayari. You see, I believe that the letter of the Apostle Paul to the Philippians has all the answer for what the Christians back in those days need and also our need today. Anuman ang kailangan noong panahon doon sa Philippians, mga kapatid, sa Pilipos, ay may katugunan sa letter ni Paul na ito. I'm talking about to the Christians. I'm talking to the Christians, okay? Hindi po sa lahat ng mga taga-Philippi, okay? But ganun din ngayon ang kailangan natin. You see, si Apostle Paul, in-explain niya yung kanyang sarili. Sabi niya sa verse number 7, what things were gained to me, those I counted loss for Christ. So si Apostle Pablo, meron siyang something, may mga bagay siya sa buhay niya na kinount niya o binilang niya na wala na. Kapag ka nagbi-business ka, ayaw mo na mga losses. Ayaw mo yung kalugihan. Pero si Paul, meron siyang kalugihan na tinatanggap niya para lamang mapalapit siya sa Panginoong Kristo. Is there something that makes sense? All right. May tinatanggap siyang kalugihan. Di bali mawala sa akin to, basta't makalapit lamang ako sa Panginoon. You see, pag pinag-aralan mo yung mga letters sa Apostle Pablo, makikita niyo po dyan lahat ang mga sinasabi ni Paul na tinanggal niya sa kanyang sarili at tinuring niya
ang kanyang sarili na parang baliwala lamang pagka lahat ng kanyang ipinagmamalaki kung ikukumpara niya sa pagkakilala niya sa Panginoon ay lalabas lamang, mga kapatid, na ito'y isang waste. Ang tawag ng Biblia doon ay dung. Okay? Na ang ibig sabihin ng dung ay waste. Kung sa atin sa Pilipinas, sa Filipino language, mga kapatid, yan ay dumi ng hayop. It's a waste. Okay? Now, yan yung mga pinagmamalaki ni Paul. So, you understand kung gaano kaganda at grabe ang intense desire ni Paul na makilala niya ng mabuti ang Panginoong Jesucristo. Which I do believe, brethren, that each of us tonight, that is and that should be our intense desire while you are sitting in this auditorium tonight, while you are listening to the preaching of the Word of God tonight. It should be your intense desire, just like the Apostle Paul, that he was so willing to sacrifice everything just to know Him more. In fact, pastors, I hope you will agree with me. Thank you for coming, pastors. Nice seeing you. At ako'y nagpapasalamat na nandito kayo ngayon at ako'y naniniwala na kayo ay nag-a-agree sa sasabihin ko. Ang problema sa bawat simbahan ngayon, Pastor Arnel, ang problema sa bawat simbahan ngayon all over the world ay yung pagkukunwari ng mga Kristiyano na kilala nila ang Diyos, pero ang totoo po nun ay hindi nila kilala ang Diyos. You see, look at this. Grabe yung intense desire ni Paul that he was not satisfied that he was saved. Hindi niya tinapos ang kanyang buhay sa pagiging ligtas. I know 100% if you are here tonight and you're saved, I know there's nothing in this world that can unsave you. Walang anuman sa ibabaw ng lupang ito kung ligtas ka ngayon ang makakatanggal ng kaligtasan mo, kasi ang nagligtas sa iyo ay ang Panginoong Jesucristo at hindi ang gawa ng tao at sino mga persona sa ibabaw ng lupang ito. You see, nothing and nobody in this present world that can unsave you. But you listen to me. Oftentimes, Pastor, naririnig natin that soul winning is the main thing. But for me, soul winning is not the main thing, but the beginning of the main thing. Hindi nagtatapos ang ating Kristiyanong buhay sa soul winning at sa pagiging ligtas. That is exactly what the Apostle Paul said. Ang sabi ni Paul, that I may know Him, and I'm willing to sacrifice everything. Lahat ng mga pinagmamalaki ni Paul ay nilista niya po rito, mga kapatid, sa Bible. Pero ang sabi niya, walang kwenta yan sa akin, kahit kung i-sacrifice yan upang makilala ko lamang ng lubusan ng Panginoong Jesucristo. The final, I believe, that the most important thing na sinasabi ni Paul dito, mga kapatid, is what he was also saying or telling to the Romans. In chapter 8, you just look at it when you get home. That is your assignment. Sabi ni Paul, ang pinakang huling bahagi ng buhay natin, pinakang goal natin sa buhay natin, ay maging katulad ng imahe ng Panginoong Jesucristo. You see that? So yan o ang pinakamaganda. Now, kaya nga, ang problema natin, pagka marami tayong ligtas sa loob ng simbahan, pero bakit yung mga ligtas ay bumabalik sa mundo? Bakit yung nakatikim na magkumanta sa choir ay nawawala at kumakanta uli sa mundo? Bakit yung dating nakakaranas na ng soul winning, na nag-enjoy na sa soul winning na mahabang panahon, ay nawawala pa rin at bumabalik sa mundo? Bakit yung iba na nagbibigay sa church at nakapagbigay ng malaki sa church, pagkatapos dumating ang panahon, sinusumbat sa pastor yung kanilang binigyan na para bang may utang na loob ang pastor sa kanila? What is the reason behind of all of this? Ano ang rason? Isa lamang. They don't know God. I am not saying
that you are unsaved. Hindi sapagkat ligtas ka na, tapos ka na. Si Paul napaganda. Kaya nga ho, yan ang theme natin. That I may know Him. Kung ang bawat Kristiyano, young man and young woman sa loob ng building na ito, magkakaroon kayo ng desire na makilala nyo ng lubusan ng Panginoong Kristo. Naniniwala ako na babalik kayo sa inyong mga simbahan, maglilingkod kayo sa Panginoon together with your pastors na merong puso na pure. Just like the Apostle Paul, and nothing in this world can move you. I hope you're following me. So that's the reason kung bakit tayo narito, mga kapatid. Now, first thing na sinasabi ni Paul, sabi niya, sa binasa po natin kanina, sa verse number 10, nandun na po tayo sa verse number 10. Because as far as the righteousness of the law is concerned, sinasabi ni Paul, I'm okay with that. In verse number 9, binanggit ni Paul yung, sabi niya, as far as, not because of the righteousness of the law, tandaan natin, si Paul, kapatid, ay Roman citizen din. Roman citizen din yan. And then si Paul ay isa siya sa mga arresting officers ng Roman government. But dumating, mga kapatid, sa panahon na yung prosecutor naging persecuted. Yan ang naging buhay ni Paul. And then sabi ni Paul, ang dami niyang pwede ipagmamalaki. Pero ang sabi niya, inalis ko ang lahat ng yan. For one reason, that I may know Him. Yung salitang know dyan, kapatid, is not just about knowledge. It is not about theological knowledge. Every time na pupunta kayo simbahan at tatayo ang inyong pastor sa inyong harapan, nagtuturo sila ng theology. Theology is a study of God. You see, para makilala nyo ang Diyos. Para magkaroon kayo ng knowledge patungkol sa Diyos. For example, alam nyo na ang Diyos is an omnipotent God. All-powerful God. And then alam nyo na ang Diyos is an omniscient God. It means all-knowing God. And then alam nyo na ang Diyos is omnipresent God, all-present God. He is present everywhere. Okay? Walang lugar na wala ang Diyos. Kaya huwag kang maghanap ng lugar na pwede mo pag-backslidean na mag-aakala kang walang Diyos sapagkat nandyan lagi ang Diyos. You understand what David said? When I make my bed in hell, behold, thou art there. Now listen, here's the thing. Alam natin, sabi ni Paul, that I may know Him. So it's not about theological knowledge, but it is about experiential knowledge. He wants to, he declares, na gusto kong makilala ang Diyos, hindi lamang na kilala ko siya, alam ko ang tungkol sa Kanya. Pero gusto kong magkaroon kami ng encounter ng Diyos. Now, listen to me now. At si Brother Roy nandito, spokesman ng West Philippines, kilala niyo siya sa television. Mamaya, pwede kayo magpa-picture, sabihin niyo, Brother Roy, magpa-picture, pwede magpa-picture, sigurado kong magpa-picture kayo dyan. But listen to me now. Kailan sa buhay ninyo na nakamayan niyo siya at nakasama niyo siya sa kainan? You know Him. Di ba? You know Him. In fact, kung palalayuin pa natin or pahabain pa natin yung illustration, kapatid, alam niyo si Presidente, kilala niyo si Presidente. Di ba? Pero ang tanong ko ngayon, kailan niyo nakamayan si Presidente?
May mga kilala kayo, mga basketball players, at alam nyo kung kailan at saan sila pinanganak. Pero kailan ninyo sila nakausap? Are you following me? Say, yung iba sa inyo, kilala nyo na ako, kaya kayo pumunta rito. Sabi nyo gusto kong makita at makamayan si Pastor. Pero hindi nyo pa rin ako talaga nakakamayan. Hindi pa rin tayo nagkakausap. Yung iba sa inyo, nakipag-friend sa akin. Ano tawag ito? Tama ba? Nakipag-friend sa akin sa Facebook. Pero, friend tayo sa Facebook, pero hindi pa tayo nagkikita. Ngayon lang tayo nagkita. Now, that is exactly what I'm saying. Marami sa atin nakaupo ng Sunday morning and Sunday evening and Wednesday night at nagtataas tayo ng kamay at sumisigaw tayo during the preaching, but we have never known God experientially. When was the last time that you have encounter with God? Kaya madali lamang mga kapatid mag-backslide. Bakit? Wala kang experience with God. Naunawaan niyo ba na si Apostol Pablo ay pwede sana siya hindi makulong? Kasi ang totoo po niya, pag pinag-aralan niyo ang batas ng Rome, hindi siya pwedeng i-prosecute ng Rome government because he is a Roman government citizen. You see, pero lahat ng ginawa sa kanila is illegal. See that? Why is that? Kasi pinayagan ni Paul. Bakit? If this is the way, na lalo pa ako magkakaroon na experience sa Diyos, experience sa Panginoon, papayagan ko ang lahat ng ito. You see, na mas pinili niya pa. Ano sabi ni Paul? For to me to live is, come on, say it all together. For to me to live is, and to die is, see that? Nasabi yan ni Paul. You see, for to me to live is Christ and to die is gain. Saan ka nakakita na ang gain ay yung kamatayan? Naalala niyo mga kapatid na napakaraming mga tao ngayon nagsasabing, ba't ka punta dyan sa Baptist Church na yan? Ano bang makukuha mo dyan? Yayaman ka ba dyan? Pakakainin ka ba nila dyan? Binibigyan ka ba nila ng pera? They don't understand it. Pero kapatid, sasabihin ko sa inyo, mas lalong grabe pa ang may experience at mararanasan ninyo kung lalo nyo makikilala ang Panginoong Jesucristo. Huwag mong tapusin ang iyong Kristiyanong buhay, kapatid, sa pagiging ligtas. Kundi mula sa pagiging ligtas, pagpatuloy kang makilala ang Panginoon. Don't you forget that God allows you to enjoy His or to live His life. Are you familiar with your eternal life? Di ba mga kapatid, nung tinanggap natin ang Panginoon, anong nakapta natin? Anong binigay sa atin? Buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi additional life or extended life. But it is the very life of the Lord Jesus Christ. John chapter 17. It is the very life. That eternal life is in Christ Jesus. You see? So, naunawaan niyo kung anong klaseng buhay meron ka? Buhay ng Panginoong Jesucristo. Na I don't know about you, but most of us were copying others' life. Di ba? Salamat sa Panginoon. Kanina, sinabi ni Pastor Arnel, hindi ako hindi ako idolize, you know. Hindi ako idolize, pero nagsisinungaling lang siya. But anyways, hindi ko ina-idolize si Pastor Hill. Tama naman mga kapatid. Listen, Christian life is not imitation, but connection, participation. When you receive the Lord Jesus Christ, listen to me now, saan tayo tinulan? Sa vine and branches. We are the branch. He is the vine. Kapatid, yung buhay ng branch is not an imitation to the vine, but it is the connection of the life of the vine. Come on, talk back to me if you can.
Come on. It's simple, very simple. The life that flows from the vine goes to the... Come on, come on. Talk back to me if you can. Come on. See? So it goes to the branch. Kaya nga mga kapatid, yung buhay natin ay hindi imitation. Ito po ay participation because of our connection. You see, how in the world that you will disconnect when you backslide, you are trying to disconnect yourself from the vine. Here's the thing, okay? Let's go to the passage right here. Sabi ni Paul, ano ang sinasabi ni Paul na dapat nating i-enjoy? Sabi niya, that I may know Him experientially. Okay? Your connection with God is your experience with God. Okay? Now listen. For example, Pastor, pwede ba example? Yeah. All right. Listen. Anong meron kami? Okay? Pag siya'y nakahawak sa akin at nakahawak din ako sa kanya, ang tawag po dyan mga kapatid ay holding hands. Okay. Pero wala kaming relasyon. Teka lang, alaga rin, Pastor. Para makita tayo sa taas. Alam ko, mamimiss nila ako eh. Amen, girls? Thank you. Okay. Now, see that? Yan ho ang tawag dyan ay connection. See that? Now, pagkakapatid, tinigil ko rin, bagamat nakakunik ako sa kanya. Listen, anong nangyayari ngayon? Hindi ko pinapahintulutan, kapatid, na mag-work yung buhay ng Panginoon. Hindi ko pinapractice yung buhay ng Panginoon na binigay niya sa akin o pinahintulutan niyang ipamuhay ko. Bakit? Nakapattern pa ako sa old pattern ko. Kaya nahihirapan ako ngayon. Ngayon, here's what the Apostle Paul said here. That I may know Him and the power of His resurrection. All right, thank you, Pastor. Thank you. Now, yung power ng resurrection, kapatid, listen, walang resurrection kung walang death. Ang sabi ni Paul, napapahayag yun ni Paul na ang sinasabi niya, I can testify. I can experience the power of resurrection. Ano ang power ng resurrection? Again, when you go home tonight, you read chapter 8 of the book of Romans and chapter 15 of the book of 1 Corinthians. Alam ko hindi niyo naman babasahin yan kasi marami na. All right? And pero dito, kapatid, ano yung power ng resurrection? To raise the dead back to life. That is in the book of Romans chapter 8 na kung ano yung ginawa ng Diyos sa Panginoong Kristo. Sabi ng Biblia, the same power na ginawa niya rin sa atin, na binangon niya tayo mula sa ating pagkamatay. Patay. We're dead in sin. If you are dead in sin, it's actually, mga kapatid, an expression na masasabi mo na kahit na anong gawin mo, nandiyan ka sa kasalanan. When you say, for example, ito yung sin, and I am dead dito, hindi ako makakaalis dito. Wala akong kapangyarihan na makaalis dito sa kasalanan. Because I am dead in it. Wala akong power na makaalis dito. So, patay ako sa kasalanan. Anong ginawa ng resurrection? Inahon tayo. Nirestore yung power natin, yung buhay natin mula sa kasalanan para magkaroon tayo ngayon ng power sa kasalanan. I mean, against sa kasalanan. So, Jesus raised us from the dead. Now, so sinasabi ni Paul, power that I may know Him and the power of His resurrection. Okay? Now, let me tell you something. Mula, hindi lamang po, nung tayo namatay sa kasalanan, marami na tayong kamatayan.
Kamatayan natin sa maayos na pag-uugali. Kamatayan natin sa paggawa ng mabuti. Kamatayan yung iba sa inyo, namatay na ang relasyon ninyo sa inyong mga magulang. Namatay na ang relasyon nyo sa inyong mga kamag-anak. Marami nang namatay sa atin. Pero ipinapakita lamang dito ni Paul na sabi niya, saan man kayo namatay, ang Diyos ay meron siyang kapangyarihan na tanggalin ka doon sa kamatayan at ibalik ang iyong buhay. Jesus can raise your life back, yourself back to life again. Let me tell you something. Kailan kayo sumigla ang buhay ninyo? Honestly. Di ba nung kayo naaligtas? Akala natin nung tayo nasa sanglibutan, akala natin ang saya. Kaya kayong mga kabataan na nandito ngayong gabi, kayong mga tinatamad pumunta sa simbahan, kasi ang alam nyo lamang, ang simbahan ay pang religious purposes. No. Ang simbahan ay yan, dyan mo makukuha ang pinakang mataas na uri ng education. Why I'm saying this? Because education will lead you, church education and biblical education will lead you to the highest form of transformation. Matatransform ang buhay mo sa pamagitan ng biblical education. Pero yung pinagmamalaki yung education sa labas, magpapayabang lamang sa inyo. Kaya makikita mo ang sinasabi ko, nung narinig nyo ang lahat, naligtas kayo. Sabi ni Paul, hindi lamang ako nakontento sa kaligtasan, kundi ano nangyari sa akin? Ito ang buhay ko ngayon. God raised my life back again mula sa kaaking ignorance. Because sabi ni Paul, maging yung kanyang persecution and every pag-persecute sa mga Kristyano, sabi niya, I did it ignorantly. But he was educated by God. Nauunawaan niyo ba na ang education natin noong araw ay sa kamatayan natin? Pinagyayabang natin yung isang bagay na magdi-destroy sa atin. Mga kabataan, ilan sa inyo na, maaaring iba sa inyo, nagdi-dream pa kayo. Siguro pag nakarating ako sa Maynila, gaganda rin ang buhay ko. Maraming ganyan ang nag-isip. Ang ganda ng buhay ay hindi geographical. Ang ganda ng buhay is spiritual. You better think of a spiritual life rather than geographical life. Huwag mong sabihin na pag nandoon ka na, asenso ka na, gaganda ka, but without God, you'll be destroyed. Why? Because when you met, kung na-meet nyo rito ang Panginoong Kristo, kung na-meet ka nito ang Panginoong Kristo rito, and the Lord Jesus Christ raise your life back, raise yourself back to life again, nag-i-enjoy ka ngayon ng buhay na ito, yan na yan. Diyan na yan magsisimula. Diyan na magsisimula. When the Apostle Paul said, okay, all right, that I may know Him and the power of His resurrection. Okay? All right. Anong patay sa buhay mo dati na ngayon ay muling nabuhay sapat nakilala mo ang Panginoon? Isipin mo ngayon. Pero hindi nagtatapos dyan. Sapagkat, mga kapatid, ang power ng resurrection is not just raising the dead and back to life again. But the power of resurrection has a restoring power. Boy, I don't know about you, but you will love this. Restoring power. Naalala niyo ang Panginoong Kristo? Nung siya ay pinahirapan, nung siya ay, pinalo ng mga pamalo na merong mga nakabaluktot na sima sa mga dulo,
Sabi nga ni Isaiah, he was despised and rejected of men, a man of sorrows, acquainted with grief. When you look at him, you will not desire him. Now imagine, binigyan siya ng koronang tinik. As I figure it out, kapatid, ayon sa sinasabi ni Isaiah, walang bahagi ng katawan niya na walang tama. Do you understand? Nung siya'y nabuhay na maguli, hindi mo na mahahalata sa kanyang ulo na mayroong nilagay sa kanyang koronang tinik. Hindi mo na makikita sa kanyang katawan yung sugat na bunga ng mga palo sa kanya. Wala na. So do you understand what I'm saying? Hindi mo na makikita sa kanya na siya ay pinalo at pinahirapan at sinira ang kanyang katawan ng mundo nung siya'y muling nabuhay. Why? Because resurrection has a restoring power. Oh, you don't understand. Wala pa kayong ganong sigaw. Etong sigaw. Ilan sa atin dito mga kapatid, ang nandito ngayong gabi na nakaupo, na nakikinig kayo sa akin, na sinira ng mundo ang buhay ninyo, sinugatan ng mundo ang buhay ninyo, halos ang katawan nyo na dispalinghado, dahilan sa mundo, paging ang inyong reputasyon ay sinira ng mundo, pero nung kayo'y naligtas at binuhay na maguli ng Panginoon, hindi mo na makita ang ginawa ng mundo sa buhay mo. Thank God the world cannot trace anymore that I was before belonged to the world. Ilan sa inyo rito nang halos nagmamambol kayo, halos sinira ng mundo. Pero hindi ba nakakatuwa ngayon na ang itsura nyo ngayon ay hindi na kasing itsura bago kayo naligtas? He can testify. Ewan ko lang kung nagte-testify ka rito, Pastor. Kung ano ang itsura ni Pastor Arnel, magkasama kami na matagal nito, mga kapatid. At ano rin ang itsura ko na nasa mundo ako. Akala ko nung araw pagka medyo amoy alcohol ka, meron kang sigarilyo, tapos meron ka pang marijuana, feeling pogi ka. Pero na-realize ko nung naligtas ako, tama yung sinasabi ko, feeling lang. Hindi reality. Ano yung pinagmamalaki mo, kasiraan mo noong araw na sa mundo ka? Nagpapasalamat ngayong gabi, dapat lamang magpasalamat ka sa Panginoon na mayroong ganitong klaseng pagtitipon na may papakita natin sa maraming tao. Thank God, I am that I used to be. I am not the same as I used to be. Why is that? Because of the power of resurrection. Yan ang sinasabi ni Paul na ang sabi niya, that I may know Him. At ang in-emphasize ni Paul sa pagkakilala niya sa Panginoon ay yung power ng resurrection. Bakit? Kasi if you are saved tonight, you have an experience with the power of resurrection that you don't even know. Ni hindi mo alam na yung palang nangyari sa iyo. Biro mo, patay ka na. Binalik ng Diyos ang buhay mo. Somebody here, nagsasalita ako ngayon sa mga lalaki at sa mga babae. Ha? Alam niyo ba yun, men? Na hindi lamang ang buhay natin na pariwara, ang dami mga babaeng na pariwara ang kanilang buhay.
Namatay ang kanilang pag-asa. Pero salamat sa Panginoon, nung nakilala nila ang Panginoong Kristo through the preaching of the Word of God, when they got saved, God restored the light of their hope back to life again. Bagamat namatay na yung kanilang pag-asa, muling nabuhay. At hindi lamang ho nagtapos doon. Lahat ng ebidensya ng kanyang nakaraan ay pinawi ng Panginoon. Hindi mo na makita yung mga tama ng Panginoon. Hindi mo na makita yung tinilagyan ng koron tinik. Wala. Ganon din naman sa atin ngayon. Nung nasa sanglibutan ka ba, may necktie ka, pabarong-barong ka. Hindi ba ngayon pag naglalakad ka sa kalsada, sabihin, uy, para ka ng abogado ah. Tamo, iba na ang pangalan mo. Dati, may do rin sa likod. Nung araw. Pero ngayon, abogado ka na raw. Ha? But you listen to me, iba na ang pagkakilala sa iyo. Binigyan ka na ng bagong pangalan. Because the Bible says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Lastly, okay, I don't want you to miss this. Okay, so God raised your dead hope back to life again, and the power of resurrection has a restoring power. Lastly, the power of resurrection has a transforming power. Now, naunawaan niyo ba, kapatid? I mean, overcoming power. If it is a transforming power, it is an overcoming power. Okay? Anong i-overcome? Now listen, did you notice that? Nung nabuhay na muli ang Panginoon, pumunta siya sa church. Nang unang pakita niya sa church, wala si Thomas. Kung hindi mo alam to ngayong gabi, wala ka rin. Wala si Thomas. Now, huwag niyo naman masyadong husgahan si Thomas. Kasi kung kayo rin lamang nasa kalagayan niya, baka wala rin kayo. O ilang linggo na sa simbahan ninyo na hindi rin kayo nagpapakita. Alright, kalimutan muna natin yung nakakasakit. Dito muna tayo sa Bible. You have to understand the context to understand the content. Okay? Now listen, here's the thing. Sabi ng Panginoon, wala si Thomas. And then, yung mga kapatiran, nagkwentuhan. Uy, nakita nila si Thomas. Thomas! Hey, alam mo ba ng Panginoon na buhay na? Nagpakita siya kagabi. Pero sayang na mismo. Sabi niya, ganun ba? Pero, sabi ni Thomas, well, di ko naman kayo sinasabihan sinungaling, pero hindi ako maniniwala hanggat hindi ko siya nakikita. Now, maganda naman yung statement na yung pastor ni Thomas kasi ayaw si Thomas magpadala sa kung ano-ano mga sabi-sabi ng Kristiyano. Gusto niya talagang magkaroon siya ng personal experience with God. Alright? So what exactly happened? Pangalawang gabi, nagpakita uli ang Panginoong Kristo at nandun na si Thomas. Sabi niya, tinawag niya, alam ko wala ka kagabi. Liga rito, Thomas. Hipuin mo ang aking tagiliran, hipuin mo ang aking kamay. Nahipo niya na meron talagang butas yung kamay, may butas dito. Sabi ko sa inyo kanina, wala nga nang ganon ang Panginoon. Hindi mo na makita yung itsura na parang binugbog siya na katulad ng description ni Isaiah. Pero yun na lamang po ang naiwan. Okay?
Now, where is now the power in that situation? Here's it is. Huwag kayong kukurap. Yung butas ng kanyang kamay, yan yung pagpako sa kanya sa cross. At yung pagpapako sa cross ng Roman government, nagpapahayag yun ng kanilang system na pagka ikaw ay masama na persona at para mapatunayan na ikaw ay masamang persona, magwawakas ang buhay mo sa cross at dapat kang dalhin sa cross. Na makita ng maraming tao na nakakahiya ka. Okay? Kaya nandoon ang Panginoong Kristo. Are you following me? Don't miss this. Okay? Yung sugat niya rito, mga kapatid, hindi yun ang ikinamatay ng Panginoon, kundi yun ang naging katiyakan, namatay na talaga ang Panginoon. Okay? I hope you understand that. Yung butas sa giliran, napatunayan, napatay na talaga siya. Yung butas dito, napatunayan na talagang dumaan siya sa sistema ng Rome. Pero lahat yan, eto napatunayan nila na namatay siya, pero inilibing siya, pero muli siyang nabuhay. Ipinago siya doon para mapatunayan nilang dumaan siya sa sistema ng cross, pero sa sistema ng Roman government, pero hindi siya napatagal at napa-stay ng sistema ng Roman government doon sa cross. Lahat ng mga bagay na yan ay na-overcome ng Panginoon na ang ibig sabihin, walang sistema sa ibabaw ng mundong ito ang pwedeng mag-down sa Panginoong Kristo. Ladies and gentlemen, tonight, if you are living the life of the Lord Jesus Christ, there is nothing, no system of the world can control you and pin you down. That's why John said, love not the world, neither the things that are in the world. Why? Because you can overcome the world. Because Jesus, our Savior, overcome the world. He overcame the world. Did you notice that? Kapatid, listen now. Nandito tayo sa lupang ito na pwede girls, men, na pwede kayong hindi mag-submit sa uso-uso ng sanglibutan. Pwede hindi kayo mag-submit sa world system. You can overcome it because Jesus overcame it. Jesus said, you can overcome the world because I've already overcame it. What is this? All right, gusto niyo himayin ko pa? Ilan sa inyo ang nahihibang dito na hindi na kayo makapagbasa nito? Ilan sa inyo ang dumadating lagi ng late sa church kasi tanghali na kayong gumising kasi masakit ang mata ninyo sa kai-scroll nyo rito? Ilan sa inyo ang hindi na kayo makapagbigay sa gawain ng Panginoon sapagkat ang pera nyo ay napupunta na sa advertisement at kung ano ang pinopromote nito? So you understand what I'm saying? Here's the thing. That is the world system and not the system of God. And you are here tonight to understand that you can overcome the system of this world. Young people, that's the reason why you are here tonight. That's the reason kung bakit merong independent Bible Baptist Conference. Hindi dahilan sa basketball, hindi dahilan sa mga laro na mangyayari bukas ng tanghali, kundi ang higit na nasa puso ni Pastor Arnel ay magkaroon kayo ng power na sinasabi ng Biblia, resist the devil and the devil will flee from you.
Minsan naiisip natin, parang imposible na lahat ang bagay na ito. Well, pag naging imposible ito, i-check mo ang salvation mo. Because everything starts from salvation. Remember that you've got something wrong with your mind. That's why the command is, repent. Lahat tayo rito ay may problema sa pag-iisip. Meron ako, meron si Pastor Arnel, meron si Brother Arvin, yung iba sa inyo, lalo ka na. Na-tsempuhan ko ba? But you listen to me now. Kaya ang sabi ng Panginoon, repent. The preaching is repent. Baptist preaching is repent. Change your mind. If you cannot understand this message tonight, I hope I'm preaching the Bible. If you will not agree with me tonight, may problema ka pa sa pag-iisip. It's time to change your mind. Because everything, when the Apostle Paul said that I'm willing to sacrifice everything and to lose everything for the sake of knowing Him and the power of His resurrection. Lahat ng yan sinasabi ni Paul para lamang makilala niya ng lubusan. Why is that? Here's the last thing. The Bible says, look at the word, being made conformable. Let's say together, conformable. Say louder. Kayong mga nasa taas, sige, para magising lang kayo. Ready, go. Gising sila, mukhang silang gising eh. Mukhang nandito natutulog. Kayo rin. Oh, kigani. Oh. Kaya ko pinapaulit sa inyo kasi magkaiba yan sa salitang comfortable. It is not comfortable but conformable. And the sad thing is this. Look at this. Sabi niya, and the fellowship, when the Apostle Paul said that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of the sufferings. Fellowship din lang naman, suffering pa. Kasi ang alam nating mga Baptist, lalo na kayo mga Bible Bap, no. Joke. Alam ko, naka-record yun. Patawarin po tayo. Now listen. Ang alam lamang nating fellowship ay, sinabi mo kanina, Pastor, kain. Yun lang ang alam nating fellowship. Basta't may fellowship, kaon gani. Sus, Ginoo. Kaon gani, yan ang alam natin fellowship eh. Yeah, kaya ano nangyari? Sira ang tiyan. Sira. Pero sino may gusto na mag-fellowship sa suffering? You listen to me now. Tell me if I'm telling you the truth. There is no suffering in fellowship pagdating sa pagkain. You feel comfortable. But get this. You ready? If it is comfortable, it is not conformable. One more time. Kayo mga nasa taas, hindi kayo umiimik. Narinig ko na yung tatlo. Okay.
May narinig na ako nag-i-amen na 3. Sino pang gusto mag-amen dyan? 4 na sila. Kaya lang yung amen ng isa parang alanganin eh. Amen! Alright, anyways. Listen, if it is comfortable, it is not conformable. Listen, we are conforming ourselves to the image of God, to the image of Christ. Not to the image of the world. Kung nagko-conform ka sa image ng mundo, it is comfortable. Pero kung nagko-conform ka sa image ng Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas, you've got to get involved in the fellowship of suffering. Kaya hindi puro reklamo. Sasabihin natin, soul winning, ang init-init. Init gani ah. Blain mo nga, mag-soul winning, pero mainit ah. Puro ka lang reklamo dyan si Kristo. Nung ikaw iniligtas, hindi man nagreklamo, imo ah. Be. Oh. Reklamo ka ng reklamo, kapatid. Naligtas tayo, hindi bunga ng reklamo. Naligtas tayo dahilan sa suffering ng Panginoong Jesucristo na dapat tayo mag-suffer, but He became our substitute. God sent His only begotten Son as a substitution for our restoration. Tapos ngayon, reklamo ka ng reklamo, blain mo ah. It's time to say, yes, I want to be conformed. That's why Paul said, be ye transformed by the what? Renewing of your mind. Make your mind align with Him. Kaya ang sabi ni Paul, I want to be like Him, that I may know Him. Okay. I think this is my third last. And my final last. Makinig kayo ng mabuti, mga kapatid, okay? Kayo mga nag-amen, huwag kayong mag-feeling spiritual. You need this message. Listen, here's the thing. Okay? Now, sabi ng Biblia, sabi ni Paul, that I may know Him in the part of His resurrection. So you can overcome the world because Jesus overcame the world. There's no system in the world that can overpower you, that can control you. No, wala. Wala na. Kaya yung mga girls, yung mga pa-iksi-iksi ninyo ng palda nyo, don't be fall short of the glory of God. Okay, don't fall short. Okay? Now listen, kayo mga men, okay? Kung kayo, ang problema, ang daming mga anak ng Diyos na hindi marunong magbihis at magsalita at kumilos ng pagiging anak ng Diyos. That's why you need to go through fellowship of suffering, that you may be able to conform yourself in the image of God. Now, ano nang gagawin mo ngayon? Okay? Sa halip na magreklamo ka, yung irereklamo mo, sabihin mo sa sarili mo, ito na yung panahon na magkakaroon kami ng magandang encounter ng Panginoon. Without it, hindi mo siya makikilala ng mabuti. Every time, kapatid, nagkakaroon ako ng problema sa sarili ko, sinasabi ko lagi, God is giving me another opportunity to
to know Him more. Pagka ang problema kayang-kaya mo, hindi mo i-involve ang Diyos. Pero kapag ka ang problema mabigat at hindi mo kaya, maghahanap ka ng i-involve mo. Huwag mong i-involve si Brother Roy, huwag mong i-involve yung mga sundalo, huwag mong i-involve yung mga pulis, huwag mong i-involve yung politician, i-involve mo ang Diyos, because my Bible said, except the Lord build a house, they labor in vain, they that build it. It's useless to wake up early and to sleep at night late without God. Always involve God. Kaya yun yung pagkakataon. May problema ka sa tatay mo, may problema ka sa nanay mo, may problema ka sa kapatid mo, involve God. Ipasok mo ang Diyos. Yun ang magandang encounter. Yun ang magandang encounter. Diyan mo na masusubukan na meron kang tagapagligtas. Huwag mo sabihin na meron ka lamang Diyos. Alam niyo ang pagkakaiba, mga kapatid? Okay? Ito, laman to ng ginawa ko minsan, hindi ko pa na-preach sa amin. Alam mo problema? Nung si Paul, napansin niyo ba? Si Paul at saka si Silas, ikinulong sila sa kulungan ng mga kriminal din, ng mga unbelievers. But Paul and Silas were believers. See? Isang kulungan nila. Pero magkaiba sila. Yung nakakulong na nandoon din, kulungan din yun ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero sila, naniniwala sila sa Diyos, iisa lang ang kulungan nila. Pero ano ang pagkakaiba? Yung attitude nila sa kulungan. Sila kumakanta sa kulungan. Hindi sila sumisigaw at hindi lalong nagre-rebelde sa gobyerno. Kundi maganda yung attitude nila sapagkat alam nila na kasama nila ang Panginoon. Meron ba kayong mapapakita sa akin sa Bible, mga kapatid, na nanalangin yung dalawa na magpadala ang Diyos ng earthquake? Wala. But do you understand that earthquake is very destructive? So sa pag-aaral, medyo malalim nga lang, mga kapatid. Nasa passive voice yung lahat ng pangyayari na yon. Bakit? Bagamat destructive, mga kapatid, yung earthquake, pero hindi sinira yung tao, kundi ang sinira yung lalagyan ng bilanggo. Hindi bilanggo ang nasira, kundi ang nasira yung bilangguan. Why is that? That time, nagkaroon sila ng panibagong encounter with God. Kaya lalo pa nilang napatunayan na totoo ang Diyos. Kapatid, totoo ang Diyos. Magsimula na kayong mamuhay na totoo ang Diyos. Magsimula na kayong mamuhay na merong totoo at buhay na Diyos, na yung Diyos na yon ay bumaba sa lupa, nakasalamuhan ng maraming tao, dumaan sa 42 generations. At nung bumalik sa langit, nakita pa ng mga tao. And someday, the same Jesus is coming back. Listen now. Maaaring sabihin nyo ngayon, bakit marami kayo nagbabackslide? Bakit marami kayo nagre-rebelde sa mga pastor? Bakit ang mga simbahan nagkakahati-hati? Bakit marami ang mga chismo sa loob ng simbahan? Isa lang ang ugat ng problema. Yung pinag-usapan natin ngayon. Hindi kilala ang Panginoon. It's time. Kung gusto mo makita ang puso ni Pastor Arnel, huwag mo nang biyakin ang dibdib niya. Kilalanin mo lang ang Panginoon. In fact, let me shock you. Are you ready? You will never know yourself not until you know Him. If you don't know God, you don't know yourself. May maling akala ka sa buhay mo.
Pero pag kilala mo ang Diyos, ipapakita ng Diyos ang kailangan mo ang totoong ikaw. Kaya magkakaroon ka ng contentment. Okay? Alright, church? Young people, tonight, tignan nyo mabuti. Ang tanong ko, gaano mo na kakilala ang Diyos ngayon? Paano mo siya nakilala? Kapag alam mo ang dalawang question na yan, nauunawaan nyo ba na you can be a blessing to others? Kasi kung gaano mo kakilala ang Diyos at kung paano mo siya nakilala, pwede mong i-share sa iba. Will you do that? Huwag mong sayangin. 3 nights na magpipreach ako ng ganito mga kapatid. Huwag mong sayangin. It's time. Imagine, napakaraming mga tao ngayon nasa loob ng simbahan, nag-aaway-away. Mga pastors nag-aaway-away din. Dahilan sa mga interes, sa mga miyembro na hindi naman nila pinagpaguran. Anong dahilan? Kulang sa pagkakilala sa Panginoon. It's time. It's time. Kapatid, ito na yung solusyon. Meron kang bitterness ngayon sa puso mo, kaya namatay na yung apoy mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi sa tuwing makikita mo siya, nasasaktan ka. Parang sinaksak ang puso mo. Eh kasi naman tinago mo. Ngayon, eto na ngayon. Why don't you try to experience the power of resurrection that you may experience the same experience that the Apostle Paul experienced. It's still available tonight. It's available tonight. The power of resurrection is still available tonight. Ano ang namatay na? Ano ang namatay sa iyo? Namatay na yung ngiti mo, namatay na yung saya mo. Kaya pag pumupunta ka sa simbahan, sige lang, nagsisimba ka na lamang religiously, but not gladly. Remember in the book of Acts, and they continued steadfastly. Saan yung steadfastly nakabatay? Verse number 41. And they that receive His word, they that gladly receive His word, were baptized. They received the word gladly, and they obeyed the Lord gladly, and they continued gladly. Pero ngayon, are you still glad? Or mad? Or sad? I hope naabot po na minsaheng itong pangailangan po ninyo. Shall we all stand, please? Father, we thank you for the message tonight. And I pray, Father, please speak to the hearts of the young people. Alam niyo po ang pangailangan po namin ngayong gabi. Alam niyo po, salamat kay Pastor Arnel na nag-initiate po nito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Please.